Ilan na po ang nahuhuli nyo so far sa isang inyong operasyon? Talagang walang kadala-dala itong mga tat, matigas ang ulo. Ilan ho so far ang nahuhuli ho ninyo as of this time? Sir, yung combined apprehension po ng EDSA Special Traffic and Transport Zone at saka nung NTFSOU, lahat po yan 313. 333, I mean 333. 333 na sasakyan po ay na driver ang nahuli po ninyo na walang karapatan dumaan dyan sa EDSA bus lane? Tama po yun, Kong Erwin. Bali, lahat-lahat na po yan, motor at saka four-wheel, sama-sama na po. Nakakalungkot lang, Kong Erwin, dahil may tatlo kaming na-apprehend na, na tumakbo. Anong parusa doon? Pag tumakbo kayo, sir, automatic third offense po yun Third offense na kaagad? Opo, third offense na po yun. That is 20,000 at saka 1 year suspension. Mabigat po yun. Laki nakita nyo ngayon, ha? 1.6 million. 330. Ngayong araw, first day. 1.6. Half day pa lang po yan. Half day pa lang po. Half day. Meron daw kayo nahuli, Colonel Nebriha, na pulis daw. Nakakalungkot naman ito na hindi sumusunod. Is this true? Totoo yun ko. Actually, marami kami nahuli pulis kanina. Tinurn over namin kasi kasama namin yung HPG. Okay. Turn over namin sa kanila. Kayo na maniket kung iti-ticket yan. Kasi kadalasan ang rason kung pasensya na po, nag-aapura kami, hahabol kami ng flag ceremony. Nakakahiya naman po sa mga kababayan natin na nakikita sila na naka-private na motorsiklo, naka-uniforme, tapos doon dumadaan. Ayaw naman po namin magkahiyaan, kaya tinaturn over namin sila sa HPG. Na ngayon, liwanagin lang natin, Colonel Nebriha, bus, siyempre, tapos mga emergency vehicle, fire truck, ambulansya, pwede dyan. And then, government vehicle na red ang plaka, basta may emergency. Tama po ba, Colonel Nebriha? Tama yun, Kong. Actually, tama po yung binanggit nyo, ambulansya, police mobile, bumbero, pwede po dyan. Then, yung government vehicle, kailangan po red plate, mark, ibig sabihin, may nandun po yung tatak ng ahensya nila. Pangatlo, responding to emergency or may enforcement function po yung yung ahensya nila at tutugon sila, magre-respond sila dun sa i-apprehend nila o enforce nilang batas nila. So, yun po yung pwede. Yung buntis na nakasakay halimbawa emergency sa private vehicle, emergency, pwede dumaan dyan, manganganak na? Actually, sir, wala naman po talaga sa namin yan, nasa guidelines. Pero po, talagang discretion ng enforcer. Katulad kanina kung meron akong na-apprehend na galing sila ng Las Piñas, sumakit yun siya ng misis niya, dinala niya sa ospital na find out na may appendicitis, kailangan operahan. Ayaw niya po operahan kasi sa Makati yata siya nagpatingin. So, ang balak niya, dali sa Cabanatuan kasi taga-Cabanatuan sila. Sabi ko, kung appendicitis yan, baka biglang mag-rupture yan, I suggest you go to the nearest hospital. Tama. So, pinagbigyan na po namin. Meron naman palang, may mga kuha naman pala, humanitarian, may yung humanitarian consideration kayo, Colonel Nebriha. Opo, meron po, sir. Meron po. Pangalawa po, may mga tatanong lang ako kasi may mga nakikita ako ng mga sasakyan, baka government vehicle yun, official vehicle ng isang mataas na official dahil may mga backup, may mga wangwang, ay baka naman papunta sa kung saan yan, ipinatawag sa, hindi ko na babanggitin, baka high-ranking government official dahil may mga security may mga kuan, baka emergency, pinatawag sa meeting, sa saan man Paano ito? How will the enforcers handle this? Actually, sir, lalong-lalo na po kahit may HUD po tapos naka-civilian po yung binabackupan. Pinapara po namin. Na ibigyan na po naman namin ng third government courtesy. Kung katulad po na sinasabi nyo, may meeting, pinatawag. Pinatawag, merong cabinet meeting, emergency at meron talagang bagyo. Kailangan niyang lumipad papunta sa airport at kailangan niyang sumakay doon sa airplano sa entourage. Paano po yun?
Tama po yun, Sir Erwin, pero ang inaano lang po namin, sinisigurado po namin na nandun po yung principal. Ayaw. Halimbawa, Oo. nandun po yung official mismo. Oo. Kaya po, ako po, humihingi po ako ng paumanhin kasi meron po talaga akong mga protocol plates na pinapara dyan. Tama. Even though na kasama yung principal, pinapara pa rin po namin just to make sure na nandun po yung Si principal. principal talaga. Kasi meron po kami na apprehend na protocol plate. Oo. Driver lang ang laman. Ay, nakita ko nga minsan yun sa post mo. Kaya nga kaya pinapurihan ko doon. Nilike ko yung pinost mo dahil driver lang at susunduin niya lang daw. Sabi mo nga, ba't ka dadaan dito? Susunduin mo lang pala. Opo. Oo. Kaya po, yun po yung inaano namin para kahit paano, maging patas naman po sa ating mga kababayan. Tama. Opo. Saan po napupunto yung pera na kukolekta nyo sa mga lumalabag sa EDSA busway? Colonel Bong? Diretso po sa Treasury at Sir Aljo. Okay. Saan sila magbabayad? Kung tama. natikita ng mga enforcer natin, saan sila magbabayad? LTO o sa MMDA mismo? Sir Erwin, pwede po sila magbayad online sa Land Bank. Ayun, Land Kung Bank. yung bayad sender, hindi pa updated yung traffic code. Ayun. So, hindi pa po updated na 5,000 na yan. Or sa NMDA redemption po. So lalabas yan doon sa magpaparehistro ka, magpaparenew ka ng rehistro at ganun din sa driver's license. Yung tumakas kanina, so pagrehistro niya, magugulat siya na may 30,000 munang babayaran niya bago siya magparehistro. Tama po ba, Ganun. Colonel Lebria? Bali, tumakas, Sir Erwin, third offense, 20,000 po. 20. Po, 1 year suspension. So nakalagay na yan sa violation. Nakarekta na yan doon sa Yes, sir. LTO. Naka-indicate na po yan. Pag in-code po Paano natin mamomonitor kung ilang beses na siya na-apprehend para first, second offense? Yung tamang, maganda yung tanong mo, Sir Aldo, no? Actually, ang ginagawa po namin, automatic lang muna na first offense na nilalagay namin. Okay. Ngayon, pag in-encode na ng redemption center namin, makikita nila na may previous offense siya. So, na-upgrade po yung penalty. Yari. Na-upgrade po. So, kaya pag nag-renew siya, kahit bayaran niya, halimbawa, first offense, 5,000 lang. Pagdating niya po sa LTO, kung magre-renew siya ng lisensya niya, lalabas po yun yung unpaid use niya. Nako, Kasi naka-second yari. offense. Anyway, panghuli na lamang, Colonel Lebria, magpapasko na. Ito na naman. Parang hindi pa ko pa nakikita itong mga Christmas lane natin. Meron na po ba? May itatatag na ho kayo, Colonel? Kung yung mabuhay lanes natin, year-round na po yan. Year-round na. 17 mabuhay lanes. Masabi ko na rin lang, Kong, na yung mga Christmas traffic mitigating policies namin, effective na po ngayong araw. Yung extended mall hours, nighttime deliveries, yung prohibition for weekday mall-wide sale. At ito na nga po, yung number coding no window hours, hinihintay pa po namin yung data kung kailangan pa ba namin implement o hindi. Okay, sige. Thank you po.